Yesu Kristo nalangin sa pangalaman. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa buhay, katulad ng pangangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ang kanyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kainahan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, Sinasamba sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin. Pinasasalamatan ka namin. dahil Sa sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bukog na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagaling ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, Tanggapin mo ang aming kahilingan. tanggapin mo ang aming kahilingan.
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal At ang kataas-tasan, ikaw lamang, O Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang magbilang ng mga alagad. Ngunit, ang mga ito ay takot sa kaniya. At hindi makanipaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan ng buong Judea, Galilea, Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog ng panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdaraho. Aawit ng pagpupuri, ang Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupang panglahat, ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig, nalilikhang mamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanilang tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin nakikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magmamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng ating pagsamba. Sabay-sabay po muna nating parangalan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayong araw po, ika-5 linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At napakaganda po ng ating mga pagbasa. Tinuturuan tayo kung paano ba tayo mananatiling buhay at mananatiling namumunga ng mabuti sa ating mga buhay. Sisimulan ko po yung aking pagninilay sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. At anong inaasahan niya sa mga sanga? Mananatili upang mamunga ng masagana. Mananatili sa Kanya upang mamunga ng masagana. Hindi ho ba sa isang puno, ang tinitingnan talaga natin, halimbawa sa puno ng mangga, hindi naman talaga yung mga dahon. Ang hinahanap natin ay yung mangga, yung bunga. Kapag walang bunga yung sanga, nilalagpasan lamang natin. Hindi natin pinapansin. Tinitingnan natin, baka may mali, baka may nabubulok, baka may sira. Pero ang talagang hinahanap natin sa isang puno, sa mga sanga ng puno, ay yung bunga nito na pwede nating makuha. At ito rin po yung gustong patingnan ng Panginoon sa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Tayo ba ay may bunga na maganda bilang mga sanga niya na nakakabit, nakaugnay sa ating Panginoong Hesus? Ito po yung tanong at susubukan nating matingnan. At ito rin po yung nais nating mapaglalim sa ating mga buhay para tayo tunay na manatiling buhay at patuloy na manatiling namumunga. Kaya ang tanong sa atin ngayon, bilang mga sanga, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad ng Diyos, paano tayo mananatiling buhay at namumunga ng maganda? Dalawang bagay po yung nais kong ibahagi na sinasabi rin ng ating Panginoon. Una po, dapat tayong mga anak ng Diyos, tayong mga alagad ni Jesus, nananatili sa Kanya. Sinabi sa Ebanghelyo, kapag kayo ay hindi nananatili sa akin, wala kayong magagawa. Kapag hindi kayo nananatili sa akin, hindi kayo mamumunga ng sagana sa buhay na ito. Kapag wala po ang Diyos sa ating buhay, ito po yung ipinapaalala sa atin. Kapag wala si Jesus sa ating mga buhay, wala tayo. Mawawalan tayo ng buhay, mawawalan tayo ng pag-asa, mawawalan ng saysay yung ating pag-iral sa mundong ito. Kaya anong unang imbitasyon sa atin? Patuloy na kumapit, patuloy na makipag-ugnay sa ating Panginoon, patuloy na manatili sa Kanyang presensya para ang Panginoon maibahagi sa atin yung buhay na nais niyang ibigay sa atin. Buhay na mapayapa, buhay na puno ng pagmamahal, buhay na puno ng pagpapala. Wag na wag po tayong aalis sa ating Panginoon. Yun po yung unang imbitasyon sa atin. Kaya ang tanong ko po sa ating lahat, gaano kahalaga yung pagbibigay natin ng panahon sa Panginoon? Gaano kahalaga yung isang beses sa isang linggo na tayo ay makaharap sa Diyos para tumanggap ng Eucharistia? Gaano kahalaga sa isang araw na tayo ay tumahimik para manalangin at makapag-usap sa ating Diyos? Ang tanong ko pa po sa atin, kaya pa po ba nating magpatuloy sa ating mga buhay na wala ang pagbibigay ng panahon sa ating Panginoon? Tanong ko lang po sa inyo, ano po ba yung kumukumpleto sa mga araw ninyo? Ano yung mga bagay na kapag wala sa isang araw, parang hindi na kompleto?
Siguro sa mga kabataan, kapag hindi nahawakan yung cellphone, tama ho ba? Pati na rin sa matatanda. O kaya hindi kompleto yung isang araw kapag hindi nakausap yung crush. Hindi nakausap yung jowa. Ano po ba yung kumukumpleto sa araw natin? O kaya naman, ano ba yung nagbibigay ng buhay sa ating mga buhay? Ito ba ay yung ating mga ugnayan sa ibang mga tao? Minsan, meron akong kaibigan, sabi niya, nag-aaway daw sila ng boyfriend niya. At sinasabi niya daw sa boyfriend niya, kapag nawala ka sa akin, mamamatay na ako. Di ba ho, ganun tayo kung minsan, kapag may minamahal tayo, parang nakasalalay na sa kanila yung ating mga buhay. Kapag nawala ka, mamamatay na ako, mawawala na ako. Pero sa katotohanan po, yung kaibigan ko pong iyon, nakakailang boyfriend na po, buhay pa naman. Ano pong pinapaalala sa atin? Mawala na lahat ng tao sa mundong ito, mananatili tayong buhay. Basta wag mawawala yung ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Manatili tayo sa piling ng Diyos. Pakisabi sa katabi, manatili ka sa Diyos. Ayan. Yun po yung unang imbitasyon sa atin. Yung ikalawa naman pong imbitasyon sa atin, sino pong mahilig mag-alaga ng halaman dito? Meron po ba? Ako po hindi rin naman ako mahilig, pero nakapagbasa po ako tungkol sa halaman. Kapag daw yung halaman, may parte sa sanga nito na nabubulok na, ano pong ginagawa? Di ba po, pinuputol, tinatabas. Bakit ginagawa iyon? Para hindi madamay yung kabuuan, para hindi mapulok yung kabuuan. Tinatabas yung masama, yung nabubulok, para yung masustansya pa, patuloy na lumago at makapamunga ng mabuti. Yun po yung ikalawang imbitasyon sa atin, para tayo ay makapamunga ng mabuti sa ating mga buhay. Tingnan natin yung ating mga buhay, ano yung mga parte sa aking kalooban na tila baga nabubulok na, tila baga hindi mabuti, tila baga namumunga ng masama. Ano po ba iyon sa ating mga buhay? Ito po yung mga kasalanan natin, yung mga maling desisyon, yung mga pagpili sa kasamaan. Ito po yung nais na ipaputol sa atin ng ating Panginoon upang tayo manatiling buhay, manatiling mamumunga ng maganda. Kaya ang imbitasyon po mga minamahal kong mga kapatid, tabasin, tanggalin yung mga hindi mabuti sa ating mga buhay. Alisin natin yung kasalanan, yung galit natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. Alisin natin yung inggit sa ating mga buhay. Alisin natin yung panloloko, pandaraya upang tayo ay makaangat sa ating mga buhay. Alisin natin yung pagpapalaganap ng hindi mabuting balita, ng kasamaan. Alisin natin yung pagpapalaganap ng chismis. Yan. Alisin natin yung paninira sa ating mga kapwa. Para tayong lahat, unti-unti tayong lumago sa ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Dahil kung hindi natin aalisin yung mga bulok sa ating mga buhay, yung kabuuan po natin, yung mabubulok. Pakitingnan po yung katabi. Hindi pa naman po bulok, ano po? Hindi pa naman. Kaya, yung ikalawang imbitasyon, tanggalin ang hindi dapat sa buhay. Pakisabi sa katabi, tanggalin ang hindi dapat sa buhay. Alam po natin iyan. Kaya nawa, magkaroon tayo ng lakas para maialis yung mga hindi dapat sa ating mga buhay. Sinasabi rin po sa atin, sa unang pagbasa, kinakwento po yung isang tao
na nabago ng pakikipagtagpo sa Kanya ng ating Panginoon. Simula nang makipagtagpo sa Kanya si Jesus, siya ay nagkaroon ng magandang buhay. Simula nang makatagpo niya yung ating Panginoon, siya ay namunga ng mabuti. At ito rin po yung paanyaya sa atin. Napakinggan natin sa unang pagbasa, si Saulo, dating nanguusig ng mga unang Kristiyano, nagpapapatay, nagpapahirap, nananakit. Pero nung isang araw, na makatagpo niya yung ating Panginoon, na bago yung kanyang buhay, nagkaroon ng magandang buhay yung kanyang pag-iral sa mundong ito. At anong naging bunga niya? Bumuo siya ng mga Kristiyanong komunidad na magpapatuloy ng pananampalataya at pagpapalaganap ng mabuting balita. Namunga siya ng maganda. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung paanyaya sa atin. Tingnan din natin yung bunga ng ating mga buhay. Tayo ba ay nakakapagdala ng mabuting balita sa ating mga kapwa? O tayo ay nakakapagpalayo ng iba sa turo ng simbahan, sa turo ng Diyos? Mga minamahal kong mga kapatid, bago tayo makakatulong para makapagbahagi ng mabuting balita, unang-una sa lahat, napakahalaga na tayo ay nananatili sa Kanya. At ang pananatili sa Diyos, sinasabi sa ikalawang pagbasa, makikita sa pananalig kay Hesukristo at sa pagtulad sa pag-ibig ng katulad sa Kanya. Pagsunod at pagsunod sa Kanyang mga utos. Yun po yung magpapakita ng ating pananatili sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa ika-5 linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito po yung patuloy nating ipagdasal. Panginoong Hesus Nazareno, maraming salamat po sa pagnanais mong manatili kayo sa aming mga piling. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob para manatili sa iyo, manatiling sumusunod at nakikinig sa inyong mga utos, manatiling sumusunod at tumutugon sa inyong pag-ibig. At Panginoon, tulungan mo rin po kami na alisin yung mga hindi nararapat sa aming mga buhay upang ang aming mga buhay manatiling lumalago at namumungang maganda ayon sa iyong kagustuhan. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Idalangin natin, Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo.
Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamaya ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw na landas at tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumaos sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, aming buhay, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
anak sa kaitasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos,
Awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Jesus Nazareno. Hallelujah. Makalangit na sugo. Hallelujah. Ay naglingkod na tunay. Hallelujah. Hanggang sa siya'y mamatay. Hallelujah. Ang Diyos ay nalugod. Hallelujah. Sa Kanyang bangikot. Hallelujah. Si Jesus Nazareno. Hallelujah. Hari ng buong mundo. Hallelujah. Parangalan ng Ama. Hallelujah. Sa dakila niyang gawa. Hallelujah. Binuhay niya si Kristo. Hallelujah. Ang pag-asa ng tao. Si Jesus Nazareno. Hallelujah. Makalangit na sugo. Hallelujah. Ay naglingkod na tunay. Hallelujah. Hanggang sa siya'y mamatay. Hallelujah. Ang Diyos ay nalugod. Hallelujah. Sa Kanyang habang lingkod. Hallelujah. Si Jesus Nazareno. Hallelujah. Hari ng buong mundo. Hallelujah. Parangalan ng Ama. Hallelujah. Sa dakila niyang gawa. Hallelujah. Binuhay niya si Kristo. Hallelujah. Ang pag-asa ng tao. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito, kapag wala siya sa ating buhay, wala rin po tayo. Kaya sa ating karanasan sa buhay na ito, kapag nawawalan tayo ng kapayapaan, kapag nawawalan ng kapanatagan, kapag parang nawawalan ng buhay na ang ating mga buhay, baka ang isang magandang tanong, tayo pa ba ay nananatili sa ating Panginoon? Kaya ang patuloy na paanyaya, manatili sa kanyang piling upang tayo ay makapamunga na ating madadala patungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mo kami sa kasalanan, ang krus mo kinamatayan, sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.